Hindi ako magmamalinis sa inyong mga repa dahil alam ko naman na hindi lang ako kundi kayo din ang mga may nagawang kalokohan noong bata pa. Sa tingin ko, normal lang naman yun, lalo na't hindi pa natin alam ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay. Pero isa lang ang sinisigurado ko, lahat ng iyon ay dahil lang sa impluwensya ng mga nakakatanda sa atin. Kaya sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung mga kalokohang nagawa ko noong bata pa ako. Kaya stay put ka lang dyan dahil sisimulan ko sa pinakamababa hanggang sa pinakamalala, okay? Unang kwento, 4 na taon ako nung mga panahon na ito at ang bahay namin ay katabi lang ng simbahan. Dahil wala akong masyadong kaibigan, ang madalas ko lang nakalaro ay yung kuya ko. Isang araw, napagdesisyonan namin na gumala sa loob ng simbahan at sa hindi maisipang dahilan, niyaya ko yung kuya ko na magtago sa likod ng classroom at sinabi, "Kuya, tara magsigaw tayo ng malakas dito." "Sige, 1, 2, 3. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip namin nun, bakit namin ginawa yun. Basta ang alam ko lang ay nag-i-enjoy ako sa ginagawa namin na yun. Tapos yung napagod na kami sumigaw ay naisipan namin na maglaro na lang. Habang naglalaro kami ay may lumapit sa amin na madre at tinanong kami, "Uy, mga bata, kayo ba yung sumisigaw sa likod ng classroom?" "Ha? Hindi po kami yun. Naglalaro lang po kami dito." "Ay, hindi ba kayo yon? Sino kaya yon?" Yun yung unang beses na nagsinungaling ako sa pagkakaalala ko at sa madre pa mismo. Pangalawang kwento. Tuwing hapon, madalas pinapatulog tayo ng mga magulang natin, di ba? Para tumangkad daw tayo. Pero bilang isang batang makulit, ay hindi ako natutulog nun. Hinihintay ko lang na makatulog si mama, tapos tatakas ako at maglalaro sa labas ng bahay. At meron kaming kapitbahay na tinuturuan ako ng kalokohan. At ganito lang naman ang tinuturo niya sa akin. "Lex, halika dito. Gusto mo ba ng candy?" "Opo, gusto ko." "Sige, bibigyan kita ng candy. Basta pag may dadaan na tricycle, batuhin mo at magtago ka lang agad para hindi ka makita." "Sige po." So ayun, ako na uto-uto, isinunod ko yung sinabi niya. Kaya sa tuwing may dadaan na tricycle ay binabato ko. Napapalingon na lang yung mga tricycle driver nun at nagugulat tuwing tinatamaan ko yung tricycle nila. Ano yun? Hangin yang siguro. Pero one time, tumamba ako at tinamaan ko yung driver. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aray ko! Sino yung nagbabato? At doon tumigil yung mundo ko kasi bumaba yung driver at lumapit sa akin. Ikaw yung nagbabato? Isusumbong kita sa mama mo! Tao pa! Tao pa! Nagulat si mama nun kaya nagdali-dali siya labas ng bahay para tignan kung anong nangyari. Auntie, yung anak nyo, nang babato. Ayusin niyo yung anak nyo, ha? Makakadisgrasya kayo eh. Hindi naman ako pinagalitan ni mama nun, kundi pinatulog niya lang ako ulit. At yun, natulog na lang din ako hoping na makalimutan ng mundo ang nangyari. Pangatlong kwento. Merong tindahan sa tabi ng bahay namin at madalas matanda yung nagbabantay. Dahil malabo na yung mata ng matanda ay mali-mali yung nasusukli niya. May mga mababait na nagbabalik ng sobra at meron namang hindi. Lalo na yung luko-luko naming kapitbahay. Yung time na to ay grade 1 na ako at uso dati yung play money. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun at sinabihan ko yung kaklase ko na magpabarya sa tindahan na yun gamit ang play money. "Jed, may play money ka diba?" "Oo, meron." "Bakit? Anong play money mo dyan?" "Eto, yung 10 piso. "Yun, sige. May tindahan doon malapit sa amin. Malabo yung mata ng nagbabantay. Subukan mo pa barihan yan doon, baka barihan yan ng totoong pera." Sige, samahan mo ko." So ayun, pumunta kami sa tindahan na yun para pabarihan yung play money. Kaso yung time na pumunta kami, ang humarap sa amin nun ay yung anak ng matanda. Kaya nagdali-dali ako tago nun at hindi ko na nabalaan si Jed. Kaya ayun, pinagpatuloy niya pa rin yung plano namin. Basta ganito na lang yung narinig ko sa usapan nila. "Kuya, pabariya po ako." "Sige, akin na. Saglit lang. Play money to "Hindi po play money yan. Totoong pera po yan." Play money to. Tingnan mo, may nakasulat." "Wala naman pong nakasulat eh." "Ito tingin mo sa akin, malabo mata?" "Aw, play money nga." Buti sana kung may tatakyan ng certified true copy.
Sorry po, akala ko totoo. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatawa kasi napahiya siya nun eh. Kaya hindi niya ako pinansin at umalis na lang siya. Nagalit siguro sa akin yun. Pang-apat na kwento. Ito yung pinakamalalang nagawa ko eh. At kasama ko yung mga kuya ko dito. Nasa tabing kalsada ang bahay namin at nasa loob kami ng bakuran habang nag-aabang ng mga dadaan. Tuwing may dumadaan, mapatricycle man o naglalakad, ang ginagawa namin ay tatago kami sa likod ng mga nakasampay na kumot. Tapos, papakitaan namin ng birdie. Bali, 3 kami kaya 3 birdie din yung nakikita nila. Natatawa na lang yung mga dumadaan na tricycle driver at mga nakamotor nun sa kalokohan namin. Pati nga yung kapitbahay namin hindi makaligtas sa kalokohan namin nun. At boom! 3 tsupot na birdie ang bumungad sa pagmumuka nila. Anak ni Neneng, ang babastos naman ng mga bata na to. Mga walang modo. Kayo ba guys? Ano yung mga malalang kalokohan na nagawa nyo nung bata pa kayo? I-comment nyo naman sa babaw para mapusuan ko dahil hindi ka nag-iisa boy. At sa mga bata na nanonood, huwag nyong gagayahin ang napanood nyo dito kung ayaw nyong mapost sa fb.com. Noong panahon kasi namin, mabagal ang internet sa Pinas kaya hindi kami napopost. Ang mabuti pa ang gawin nyo na lang ay mag-like, comment at subscribe para naman kahit papaano sumayasaya naman yung buhay ko. So, kita-kits sa next video. Bye-bye!